Yun, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Nandito tayo, no? At kasama ko ang aking kasing gwapo, Attorney Luke Espiritu. Magandang araw kahit ang araw natin ay maulan. Oo. Sa mga kabunyog na ngayon ay nasa inyong mga bahay dahil hindi kayo makalabas. Maganda ang ating binabati ko kayo sa ating usapang. Ano bang usapin natin? Marami tayong pag-uusapan, Attorney Luke, pero may kli lamang, ano? Okay. Alam ko, busy ka. So, Attorney Luke, yun nga, yung impeachment trial. At sabi, after ng SONA, July 29, magsisimula na ang impeachment trial. Pero ang balita na naman ay August 4, madedelay na naman na isang linggo. Anong pananaw mo dyan, Attorney Luke? Ako, para sa akin, Kulex, tayo talaga ang merong sincere na interest na maitaguyod ang accountability ni Sara Duterte. Ang taong bayan talaga ang gustong itulak ang impeachment dahil para sa atin, ang impeachment ay paniningil doon sa mga nagkasala sa bayan. Pangungurap, pandarambong ng daan-daang milyong piso, 600 million, na hindi natin tinitrivialize. So, kung merong interesado, genuinely and sincerely, na magkaroon ng accountability sa bansa natin, yan yung taong bayan. Tayo yon. Ang problem, kung ang proseso ng impeachment ay nasa kamay ng mga politiko. Kasi sa kamay ni Bongbong Marcos na siyang politiko, hindi naman accountability ang pinaka-main aim niya. Kundi, simpleng parang political na labanan, girian nila sa pwesto ni Sara Duterte at ng pamilya Duterte. So kung ang consideration mo ay hindi accountability at ang consideration mo ay simpleng magkakaroon ka ng moves, counter moves, politically hindi magiging harmful si Sara Duterte sa iyo, prone ng ganyan, prone sa mga kompromiso. And hindi talaga tinutulak ng seryoso na magkaroon ng tunay na paniningil. Yung talagang pananagutin ang mga nagkasala. Tayo gusto natin panagutin si Sara. Kaya sa tingin ko, yan yung itsura ng impeachment dahil hindi sincero si Marcos na panagutin si Sara. At kailangan natin igiit tayong taong bayan na dapat, dahil sincero tayong panagutin siya, dapat magkaroon ng accountability sa ating gobyerno. Okay, punta naman tayo ng dahig, Attorney Luke. Ngayon, itong sila Robin Padilla, nagkaroon ng resolusyon, pauwi na daw si Duterte sa Pilipinas kasi kawawa naman, matanda naman. Ganon din si Alan Cayetano, sinasabi kahit wag daw pauwiin sa Pilipinas pero i-house arrest daw sa Philippine Embassy si Rodrigo Duterte. Anong reaction mo diyan, Attorney Luke? Ginagaya nila ang yung justice system dito sa Pilipinas na binibigyan ng privilege ang mga powerful. Ang mga powerful dito hindi na aresto na hospital arrest kung may sakit at na lumang tugtugin na yan yung gagamitin yung sakit, yung edad. Dito sa Pilipinas, hospital arrest. Ito namang si Alan Peter Cayetano, nakaisip na naman ng mga magagaling na ideya niya na wala namang pinagkaiba yan sa hospital arrest na meron tayo dito. Ginagamit ang kuno, kapansanan, sakit, Matanda na. para hindi siya malagay sa rehas, kundi parang nagbakasyon lang siya sa isang hotel, sa isang bahay. So, wag nilang gayahin ang ICC proceedings na parang ito ay simpleng regional trial court at metropolitan trial court sa Pilipinas kung saan ang mga abogado, kung ano-anong mga palusot ang naiimbento at ang pagbibigyan kung ikay makapangyarihan. Yan ay nagtatawanan na lang talaga tayo ng ibang bansa. Ako, sa totoo lang, nakakahiya yung pinaggagawa nila Alan Peter Cayetano at saka nila Robin Padilla. Siguro pagka nakikita tayo ng mga lumilitis kay Duterte, magmamamanga sila what kind of people are this, no? Yung ikaw na yung kinasuhan ng crime against humanity, ikaw pang mayabang. Sila pa yung, kundi man nagpapaawa. Nagpapaawa, tapos ipaggigiitan nila ang privileges. Okay. O ngayon, magaling na sila magsalita ng human rights.
Bigla-bigla, Diba? oo. Human rights daw, sabi. Human Sabi ni rights ni Alan. Duterte. Oo. Pero nasaan ang human rights na yan nung pinagpapapatay nila na walang awa ang masang Pilipino? Alam mo, yung hypocrisy ng Alan Peter Cayetano na yan. As in, ang kapal ng mukha ng kanyang hypocrisy. Ito, last attorney Luke. Sabi ni Marcoleta, ito bagong senador ito, sabi ni Marcoleta, ipapadeklara niya daw na illegal ang pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Yan ay grandstanding, ano? Anong purpose nun dahil ang proceedings wala na dito? Anong power ng Philippine court, ng Philippine government? Ito ay international humanitarian law ang nakasala. Ulitin ko, huwag nating ihalin tulad sa RTC, sa MTC, ang proceedings sa ICC. Na kung ano-anong mga grandstanding pwede mong gawin, na kahit wala namang purpose, pwede ka mag-file ng mga dilatory motion, Yes. mag-argumento ng hindi konektado, tulad halimbawa ng argumentong kinidnap daw si Duterte. Hindi tayo nasa Pilipinas. So, ang mediocrity ng legal practice o law practice dito sa Pilipinas na mas matindi ang pagga-grandstand at paggagamit ng mga kung ano-anong mga palusot para ma-delay or makakuha ng kung anong konsesyon, pabor, pribilehiyo sa akusado, hindi yan umuubra. Hindi yan umuubra. So, anong purpose para sabihin mo ni Marcoleta? Meron bang jurisdiction ng Philippines over the International Criminal Court? I mean, pag sinabi ba ng Pilipinas, illegal, or kahit mag-file ka ng case sa Pilipinas, ipa-declare mo illegal, diba? Anong jurisdiction naman natin? Puro sila jurisdiction eh. Yes. Sabi nila wala daw jurisdiction ng ICC, pero pagka umasta sila, it's as if may jurisdiction ng local courts, tribunals, government offices, may jurisdiction sa ICC. It's as if pwede mo utusan ng ICC o International Criminal Court. I-release nyo yan. I-release nyo na yan. It's as if ganun yun. Tandaan natin hindi small time Si Duterte, yung kanyang kaso, crime. Hindi small time. Crime Against humanity. Big time siya, pare. Big time. Kalibel niya, alam mo kung sinong kalibel niya? Si Adolf Hitler. Highest level yun, pare. Kaya kayong mga nagpapa-grandstand dyan, huwag niyong itrato na parang akala mo si Rodrigo ay inaresto lang dahil sa, alam mo yun, nambugbog, nagmura, Yung karaniwang crime. So kahit sabihin natin pagpatay ng isang tao, hindi isang tao ang pagpatay dito. Mass murder to, man. Mass murder. Highest level ito. So, yung mga style na akala mo, nakakaawa, pang shoplifting na kaso, kaya mga simpleng defamation ng mga kaso, yung mga style na ganyan, hindi yan uumbra. Hindi yan ubra. Mass murder ang pinag-uusapan natin dito, pare. Mass murder. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Maraming salamat, Attorney Luke Espiritu. Tuloy ang laban. Maraming salamat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.